paraan ng pagpapasuso o breastfeeding at ang tamang practices sa pag-awat sa pagpapasuso o weaning. Ang breastfeeding ay ang pagpapainom ng gatas ng ina mula sa kanyang suso. Ang ina ay kailangang magpasuso ng 10 hanggang 14 na beses sa isang araw. Ito ay dapat simulan 30 minuto pagkasilang ng sanggol. Bago ko ilahat ang mga gustong paraan ng pagpapasuso, atin munang alamin ang mga kahalagahang maitutulot ng pagpapasuso sa ina at sa sanggol. Una, pinoprotektahan ito ang sanggol laban sa pagtatae, ubo, sipon, malnutrisyon at iba pang karaniwang sakit. Pangalawa, mas malusog ang mga sanggol na pinapasuso. Pangatlo, ito ay laging makukuha, ekonomikal at praktikal. Pang-apat, higit na napapalapit ang sanggol sa kanyang ina at nagbibigay ng panahon sa ina upang makapag-relax ito. At higit sa lahat, sigurado ang ina sa kalinisan nito. Narito naman ang mga wastong paraan ng pagpapasuso. Una, linisin ang suso ng ina sa pamamagitan ng paghuhugas nito gamit ang maligamgam na tubig. Huwag gumamit ng anumang sabon o kemikal na panglinis. Pangalawa, pumili ng posisyong komportable sa ina at sa sanggol. Maaari itong gawin ng nakaupo o nakahiga. Ang iba't ibang posisyon ng pagpapasuso ay ang mga sumusunod: cradle, football or clutch, side lying using modified cradle. Karamihan ng ina ay naka-cradle position o hawak na pahele. Hawakan ang iyong sanggol hanggang pantay siya ng iyong suso. Nakatagilid at nakaharap siya sa iyong suso at magkaharap ang inyong mga tiyan. Suportahan ang ulo, leeg at likod ng inyong sanggol gamit ang iyong mga siko at mababang bahagi ng braso. Hawakan ang puwit ng sanggol gamit ang iyong kamay. Pangatlo, hawakan ang iyong suso gamit ang kabilang kamay, ang hinlalaki sa ibabaw, ang ibang mga daliri sa ibaba. Kilitiin ang pang-ibabang labi ng iyong sanggol gamit ang iyong nipple or utong. Maghintay hanggang ibuka ng iyong sanggol nang husto ang kanyang bibig, saka ilapit ang iyong sanggol. Pang-apat, siguruhin na nakadikit ang bibig ng bata sa inyong areola o ang may itim na bahagi ng suso at ang suso ay nasa bibig ng bata. Ang kanyang baba ay dapat dumikit sa iyong suso. Makakarinig ka ng marahan na pagsipsip at paglunok na tunog habang sumususo ang bata. Ito ay indikasyon na nakakasuso ng maayos ang sanggol. Subukang muli kung hindi ito nagawang mabuti. Panglima, hayaang sumuso ang sanggol mula 10 hanggang 15 minuto at ilipat naman sa kabilang suso. Pang-anim, kapag busog na ang bata, husay itong titigil sa pagdedede. Kung tapos na ang dumede at kailangan tanggalin ang bibig mula sa suso, ilagay ang isang daliri sa isang sulok ng kanyang bibig at ilayo ng marahan ng bata. Hayaan siyang dumighay pagkatapos ng pagpapasuso. Ngayong alam mo na kung paano ang wastong pagpapasuso, ituturo ko naman ang tamang practices ng weaning. Ang weaning ay isang proseso ng pag-awat sa pagpapasuso ng sanggol sa pamamagitan ng pagsisimula ng pagbibigay ng solidong pagkain o milk formula. Ito ay ginagawa matapos ang 6 na buwan ng pagpapasuso kung saan ang sanggol ay sinisimulan ng tubuan ng nipis. Pumili ng isang sesyon ng pagpapasuso sa isang araw. Piliin ang sesyon na hindi gaano importante sa sanggol upang mas madaling tanggapin ang pagbabago. Isang halimbawa, ang late morning na pagsuso o sa oras ng pagpapasuso bago magtanghalian. Pangalawa,
Sa halip na magpasuso sa oras na iyon, ay painumin ng gatas ang sanggol gamit ang bote. Gawin ito araw-araw habang ang nananatiling schedule ay pagsususo ay nasusunod pa rin. Pangatlo, pagkatapos ng 2 hanggang 3 araw, pumili-uli ng isa pang sesyon ng pagpapasuso at palitan ito ng pagpapainom gamit ang bote. Pang-apat, ulitin ang prosesong ito hanggang sa tuluyang bote na ang iniinuman ng sanggol. Tandaan na magbigay ng ilang araw bago magdagdag ng sesyon upang makapag-adjust ang sanggol at ang ina. Pang-5, kung nararamdaman na ang suso ay puno na ng gatas, dahil sa hindi pagsuso, hayaang maglabas ng konting gatas para maghinhawaan. Sa loob ng ilang araw, ay kukonti ang paggawa ng gatas ng suso at hindi na ito kailangan gawin.